Hello, kamusta tayong lahat? God is good. He's wonderful. He's amazing. He's kind. He is forgiving. He's our Father, Yahweh, the creator of heaven and earth. And I thank my Jesus Christ, my friend, my Savior, my Redeemer, for saving us, for breaking the shackles of sin and shame, for loving us like our Father. He gave His life on the cross for us to claim our inheritance. And I thank the Holy Spirit for the peace of mind, for the love, for the joy, for reminding us of the goodness of our Father, for reminding us of the teachings of Jesus Christ, for teaching us of how our Father works in mysterious ways. So last time we've finished reading the first half of 2 Kings chapter 8. So yung first half ng 1 Kings chapter 8, it's about the Shunammite woman. Si Elisha, sabi niya sa Shunammite woman na magstay muna sa land of the Philistines for 7 years because of the famine. Kaya yung Shunammite woman, yun yung binuhay ni Almighty Father through Elisha, yung anak niya, no? So for 7 years, they lived in Palestine. Hindi natin alam dun kung sa Gath, kung sa Ekron, or sa Asdod, or sa Gaza, no? Dahil 5 kingdom ang meron ang mga Philistines. So iniwan niya yon, yung Shunammite woman, yung kanyang land, pati na yung kanyang bahay. Ang kasama ng kanyang Shunammite woman, ang binanggit dito, syempre, yung kanyang anak, no? At yung household niya, hindi nabanggit yung asawa niyang lalaki. Hindi natin alam na kung buhay pa yung asawa niyang lalaki dito dahil the man was old already nung nagkaanak itong Shunammite woman. So si Gehazi, yung dating assistant ni Elisha, ini-interview ngayon ng king of Israel kung ano yung mga ginawa ni Elisha. Yung mga ipinagutos ni Almighty Father kay Elisha. Kung ano yung mga miracles. So, kwento ngayon ni Gehazi dahil wala na siya sa hindi na siya servant ni Elisha, no? So, na-employ siya as a assistant ng king, si Gehazi, kahit na meron siyang skin disease na psoriasis, no? So, tinanong siya ng king kung ano ang mga great things that Elisha has done. So, nagkukwento ngayon si Gehazi tungkol sa miracles of the Almighty Father. At ginamit ng Almighty Father si Elisha. At nabanggit ni Gehazi na meron sila dating pinupuntahan na bahay na ang woman doon walang anak at namatay yung anak ng babae. So, kwento lahat yon, lahat ng mga events kung saan kasali or kasama ni Elisha si Gehazi, kinuwento ni Gehazi sa king of Israel.
Ngayon, after ng famine, bumalik na yung Shunammite woman sa kanyang land, sa Shunem. Gusto niya nang reclaim yung kanyang land, pati na yung kanyang house. So sabi ni Gehazi, siya yung woman. Kung saan kami tumutuloy, siya yung woman na nabuhay ang kanyang anak. Nagkasakit, namatay yung kanyang anak, binuhay ni Almighty Father through Elisha. Kaya ang ginawa ng king, the king restored all of the things that was hers, or that was owned by the Shunammite woman. Nakalagay dito, restore all that was hers and all the proceeds of the field. Kung ano man yung mga nakuha sa field or sa land ng Shunammite woman, ibabalik sa Shunammite woman. Simula nung siya ay umalis ng 7 years ago hanggang sa kanyang pagbalik, nakatiwang yung kanyang lupa ron, may mga gumagamit ng kanyang lupa, ibabalik yun, babayaran yung Shunammite woman. Utos yun ng King of Israel. And then dito sa verse 7 naman ng 2 Kings chapter 8. Si Ben-Hadad, king of Syria, meron siyang sakit. Ang kanyang assistant, si Hazael. So si Elisha, dumalaw siya sa Damascus. Yung Damascus, yun yung dating Padam Aram, or malapit doon. Doon galing si Abraham, no, bago siya mapunta ng Israel, or land, or the promised land. So yun ngayon ay Damascus, nung time ni Elisha. So dumalaw si Elisha sa Damascus, sakop yon ng Syria. Ang king, si Ben-Hadad, so buhay pa si Ben-Hadad, nung time na nung King Asa, binayaran ni King Asa, no? He bribed Ben-Hadad sa 1 Kings chapter 15 para maging kakampi niya si Ben-Hadad. So, ang naging kaaway ngayon ni Ben-Hadad ay ang King of Israel, or the Kingdom of Israel. And then, naging kakampi niya yung Kingdom of Judah. Ngayon, itong si Ben-Hadad, syempre, matanda na, may sakit siya. So, sabi ni, napag-alaman niya na dumaan si Elisha ron sa kay Ben-Hadad. And the king said to Hazael, take a present in your hand. Bigyan mo ng regalo or gift si Elisha. So, ang gift ay 40 camels. Punong-puno yung camel. Bigat na bigat yung camel. 40 na camel yon. Dadala yung mga gifts kay Elisha. Tapos si Elisha naman, isi-share niya yung mga gifts na yon sa kanyang fellow prophets and sons of prophets, pati sa mga servants. So, hindi ito saswapangin, ano? At hindi rin ito tithes. Gift to gift. Hindi hiningi ni Elisha. Kusang nagbigay yung si King Ben-Hadad. At pinapatanong ni Ben-Hadad kung gagaling pa ba siya. Sabi ni Almighty Father kay Elisha, gagaling pa si Ben-Hadad, pero mamamatay din siya dahil nakita ni Almighty Father yung puso ni Hazael na he will betray Ben-Hadad. So, sinabi ni Almighty Father kay Elisha, kaya nung nag-uusap si Elisha at si Hazael, umiyak si Elisha dahil nakita niya yung wickedness na mangyayari pag naging king si Hazael. So, may plano na talaga si Hazael. Kaya nung umalis na si Elisha, kinabukasan, nagkausap sila ng king, sabi ni Hazael sa king, gagaling pa siya. Pero, kinabukasan, anong ginawa ni Hazael? Kumuha siya ng thick cloth at binabad niya sa tubig. Siyempre, pag yung thick cloth, nilagay mo sa tubig, kumakapal lalo yung thick cloth, no? Tapos, inilagay niya yon sa mukha ni Ben-Hadad. Hindi naman makakalaban si Ben-Hadad. Matanda na siya at mahina na siya, may sakit siya.
Pero gagaling pa siya. Pero since papunta na siya sa paggaling, no? Pero inilagay yung thick cloth na basa sa mukha niya ni Hazael. Kaya ang kinamatay niya, hindi yung kanyang illness or disease, kundi ang kinamatay niya yung kanyang pagkalunod. Nalunod sa tubig. Siyempre nakahiga si Ben-Hadad nang tapos nilagay sa mukha niya, thick cloth. So siyempre, pag hihinga-hinga siya, no? Mapupunta yung tubig sa kanyang ilong, sa kanyang bibig. So lunod yon. Kahit hindi ka nakalublob sa tubig, lunod yung kinamatay niya. Nalunod sa tubig. Ngayon dito tayo sa 2 Kings chapter 8 verse 16. Now in the 5th year of Joram, the son of Ahab, king of Israel. So wala na si Ahab, ang king na, di ba? Si Joram or Jehoram. Jehoshaphat, having been king of Judah, Jehoram, the son of Jehoshaphat, began to reign as king of Judah. So sabay naging king si Jehoshaphat, pati yung kanyang anak na si Jehoram. Yung ika-5th year na pagiging king ni Joram, na anak ni Ahab, halos magka-same sila ng name, no? Yung anak ni Ahab at yung anak ni Jehoshaphat, si Joram at saka si Jehoram. So yung anak ni Ahab, si Joram, 5 years na siyang nagre-reign as king of Israel. Tapos itong si Jehoshaphat naman, buhay pa siya. Kahit na buhay pa siya, ginawa niyang king yung kanyang anak na si Jehoram. So, co-regent with his father. So, pareho silang nagre-reign as king. Ang tawag doon, co-regent. So si Almighty Father, king siya. And si Jesus Christ, ginawa rin ni Almighty Father na king. Kaya co-regent. Kasi kaya, diba sabi ni Jesus Christ, Father, we are one. Kaisa mo ako, Almighty Father. Tapos si Almighty Father, kaisa din niya si Jesus Christ. Okay? So pwede yun maging king dalawa. Co-regent. Kasi iisa ng hangarin. No, ito mag-ama, si Jehoshaphat at saka si Jehoram. Ngayon, nung ayaw nang maging king ni Jehoshaphat, or hindi natin alam kung namatay na siya dito, no? So si Jehoram na ang naging king mag-isa. He was 32 years old when he became king, and he reigned 8 years in Jerusalem. So 8 years na naging king si Jehoram. And he walked in the way of the kings of Israel. So kahit na king of Judah, si Jehoram, pareho sila ng pamamalakad ng king of Israel or kingdom of Israel. Naintindihan natin? Kingdom of Israel, Kingdom of Judah. Iba ang king ng Israel sa king ng Judah. Pero si Jehoram, king siya ng Judah, pero yung pamamalakad niya parang sa king of Israel. So si Jehoram, he reigned 8 years. Naging king siya, 32 years old. He reigned 8 years. So bali mga 40 years old siya namatay, no? Si Jehoram. Ituloy natin. And he walked in the way of the kings of Israel, just as the house of Ahab had done. Kamukha ng pamamalakad ng household ni Ahab. Ibig sabihin, yung kingdom of Judah, naging kamukha ng pamamalakad ng kingdom of Israel. Which means to say, wickedness din. Bakit? For the daughter of Ahab was his wife, Athaliah. And he did evil in the sight of the Lord. Hindi binanggit dito si Athaliah, no? Nasa verse, sabi yung pangalan ni Athaliah dito, sa verse 26. Pero
yung asawa niya, anak ni Ahab. So si Jehoshaphat, king of Judah, at saka si Ahab, king of Israel, magbalae sila. Kaya nga, nagkasama sila, di ba, pag may war sila against Syria, sumasama ang king of Israel kay Ahab kasi magbalae sila. Yung balae, ibig sabihin yung anak ni Ahab at na king of Israel at yung na si Athaliah at yung anak naman ni Jehoshaphat na si Jehoram naging mag-asawa. Hindi natin alam kung pinagkasundo sila, no? Para kasi usually ganun ang kalakaran, para magkaroon ng peace sa dalawang kingdom, ginagawang asawa or pinag-iisa yung magkahiwalay na kingdom para magkaroon ng peace between the two kingdoms. Kaya nung time ni Jehoshaphat at nung time ni King Ahab, hindi sila nag-aaway. Kahit magkaiba sila ng kingdom, kasi nga asawa ni Jehoram si Athaliah na anak naman ni Ahab. Pero si Jehoram, kahit anak siya ni Jehoshaphat, si Jehoshaphat, he was faithful to the Almighty Father, pero yung kanyang anak na si Jehoram, wicked. Bakit wicked yung anak niyang si Jehoram? Kasi ang asawa ay si Athaliah na anak ni Ahab. Kaya nga nakalagay dito, and he walked in the way of the kings of Israel, just as the house of Ahab had done, for the daughter of Ahab was his wife, for he did evil in the sight of the Lord. Malaking impluensya kasi sa mga mag-asawa yung kung wicked yung mapapangasawa mo, nai-impluensyahan ka. Kung ang babae ay wicked, most likely may impluensyahan ang lalaki. Di ba nung time ni Eva at Adan, in-impluensyahan ni Eva si Adan, nai-impluensyahan, namamanipulate, no, ng mga babae yung mga asawa nilang lalaki. May mga ganong pangyayari. So, sometimes yung mga lalaki naman nai-impluensyahan nila yung asawa nilang babae. Kaya importante na kaya nga 'di ba yung mga tao, i-check niyo muna yung background na mapapangasawa ninyo, kung ano ang background, para makita natin kung magiging maayos pa yung pagsasama, 'di ba? Yung iba hindi na chine-check, sige na pwede na to. Pero yung iba chine-check nila, gaya ng ibang mga lahi, no? Gusto nila pareho nila ng status sa society, or pareho sila ng race or nationality. May mga ganong mga pangyayari kasi nga importante, malaking bagay yun sa buhay ng tao, kasi dahil ikaw magiging kaisa mo ang isang tao, kaya kailangan pipili ka ng maayos na iisa kayo ng goal. Ngayon may mga couple naman parehong wicked, parehong scammer. Nakita nyo, di ba, may mga news sa nababasa natin or napapanood natin, like, sino ba yung mga wicked couple? Nung time ni Bonnie and Clyde, ganon, wicked couple yon. Tapos ngayon may wicked couple ngayon sa sa politics, no? Pareho silang mag-asawa, magkakampi sa wickedness. Kagaya ni Abraham at Sarah. Anong nangyari? Inimpluwensyahan ni Sarah si Abraham kumuha ng concubine, kaya nagkagulo, no? Nagkaroon ng ng ibang anak si Abraham dahil yon kay Sarah. O si Bathsheba, di ba? Sabi ni Bathsheba, si Solomon di ba dapat ang king? O may mga times, no, na nakikisali ang mga babae. Kaya nga ang ginawa ni Almighty Father,
ang mga babae ay dapat napasakop sa mga lalaki. Kasi yung mga babae, masyadong go-getter, aggressive. Kagaya ni, mga example ito na, kagaya ni Ahab tsaka ni Jezebel. Di ba wicked si Jezebel? Kaya si Ahab wicked din siya. Ano ang nangyari kay Solomon? Marami siyang asawang babae. Ano nangyari sa kanya? Napalayo siya kay Almighty Father dahil sa kanyang mga asawa. Kaya importante na piliin kung sino ang magiging asawa ng tao. Sa New Covenant or sa New Testament, sino ron ang wicked? Si Ananias tsaka si Sapphira, no? Sa Book of Acts, nag-connive silang mag-asawa na magsinungaling. Pero may example naman na maganda, si Priscilla tsaka si Aquila. No? Nagsaserve sila kay Almighty Father. Si Priscilla tsaka si Aquila na friend ni Paul. Nakalagay sa Proverbs chapter 19 verse 14. Houses and riches are an inheritance from father, but a prudent wife is from the Lord. Kaya kung mag-aasawa kayo, kung wala pa kayong asawa, magpe-pray tayo, no? Kung wala pa kayong asawa. Pero pag may asawa na kayo, tama na, isa lang ang asawa eh. So, yung isang wife na maayos, galing kay Almighty Father, yun, nakalagay sa Proverbs chapter 19, verse 14. So, kaya itong balik tayo kay Jehoram, wicked siya kasi yung asawa niya, mga magulang, wicked, na mana ni Athaliah, wicked din si Athaliah. Kaya itong si Jehoram na influensyan siya ng kanyang asawa, kahit na yung tatay niya na si Jehoshaphat was faithful to the Almighty Father. Verse 19, yet the Lord would not destroy Judah. Kahit na wicked si Jehoram, hindi sisirain ni Almighty Father ang Judah. Bakit hindi sisirain ni Almighty Father? For the sake of his servant David, dahil yung promise ni Almighty Father, si Almighty Father, pag may promise siya, ginagawa niya. As he promised him to give a lamp to him and his sons forever. Pag sinasabing forever, for all eternity, merong forever. Kay Almighty Father, may forever. Verse 20, in his days Edom revolted against Judah's authority and made a king over themselves. So, nung time na ni Jehoram, nagalit na ang mga Edom or Edomites kay sa Judah. So, up to now, magkagalit pa rin sila, di ba? Ano ba yung Edom ngayon? Ang Edom ngayon, yun ay ang Arab. In his days, Edom revolted against Judah's authority and made a king over themselves. So Jehoram or Joram went to Zair and all his chariots with him. Then he rose by night and attacked the Edomites. Inatake ni Jehoram, king of Judah, ang mga Edomites, who had surrounded him, and the captains of the chariots, and the troops fled to their tents. Thus Edom has been in revolt against Judah's authority to this day, and Libnah revolted at that time. Kaya up to now, no? Magkagalit. Actually, ang Israel, iisa lang siya. Pero lahat ng mga nakapaligid sa kanya na mga nations, up to now, di ba? Galit. Ang mga nakapalibit na nations sa Israel.
Ngayon, yung mga Christians, followers of the Almighty Father, naiiba sila. Para silang Israel. Para tayong Israel. Ano lang ang beliefs na inaayawan ng mga tao or pinagtatawanan? Pinagtatawanan ng mga tao ang tatay natin. Pinagtatawanan ng mga tao ang ating Savior. Bakit? Dahil ang tatay natin siya ang totoo. Ang Savior natin siya ang totoo. Si Jesus Christ. Yung other beliefs or yung mga ibang mga religions, hindi sila totoo. Dahil sila, iisa lang sila. Lahat ng mga religion, iisa lang sila. Ang lahat ng mga religion, inalalayo tayo kay Jesus Christ, tsaka kay Almighty Father. Kaya minamak nila yung tatay natin. Minamak nila ang ating Savior. Ngayon, kung kayo minamak ninyo, pinagtatawanan ninyo si Jesus Christ, galit kayo kay Almighty Father, hindi kayo kay Almighty Father, hindi kayo kay Jesus Christ, anong meron kayo? Demonic possession. Verse 23 of 2 Kings chapter 8. Now the rest of the acts of Joram and all that he did, are they not written in the book of the Chronicles of the Kings of Judah? So meron din itong nakasulat sa 1 Chronicles and 2 Chronicles, history ng Israel and the Judah. So Joram rested with his fathers and was buried with his fathers in the city of David. Then Ahaziah, or Azariah, or Jehoahaz, no? Kasi iba-ibang version yung kanyang name, Ahaziah, Azariah, or Jehoahaz. Yun ang pumalit, si Azariah. Pumalit kay Jehoram. So, ang mother ni Azariah, si Athaliah, na anak ni Ahab, na apo or granddaughter ni Omri. No, basahin natin. So, 8 years lang naging king si Jehoram. Verse 25, in the 12th year of Joram, son of Ahab. So, wala na si Jehoram. Pero si Joram, king pa rin. So, si Joram, king of Israel, hindi to si Jehoram, si Joram. Halos magkapareho kasi ng name. So, si Joram, the son of Ahab, king of Israel, Ahaziah, the son of Jehoram, king of Judah, began to reign. So, no ika-12 year as king ni Joram of Israel, naging king si Ahaziah. Dahil 8 years lang naging king si Jehoram, no, ng Kingdom of Judah. Si Ahaziah, lolo niya, si Ahab. Ahaziah, the son of Jehoram, king of Judah, began to reign. Ahaziah was 22 years old when he became king. Bata pa si Ahaziah nung maging king siya. And he reigned 1 year in Jerusalem. His mother's name was Athaliah, or Thalia, the granddaughter of Omri, king of Israel. Alam natin na si Omri, ang anak niya si Ahab. So, uncle ni Ahaziah, si Joram. Magkadugo din, no? So, bata pa siya, 22 years old lang siya, king na siya. Verse 27, and he walked in the way of the house of Ahab,
and did evil in the sight of the Lord. Pag sinasabing walked in the way of the house of Ahab, ibig sabihin nun, sumasamba or they worship foreign gods or false gods. Meron silang idols, meron silang Baal at saka si Asherah. Asherah, Astarte, Ishtar, Easter. Si Baal, Beelzebub, or Beelzebub, or Dagon, sino pa ba, or Rimmon, iba-ibang mga pangalan ng mga gods, no, or false gods. Kahit iba-iba sila ng name, iisa lang sila. Sila ay mga false gods, inilalayo sila, o inilalayo ng mga false gods ang tao kay Almighty Father at kay Jesus Christ. Naintindihan natin? So kung meron kayong sinasamba maliban kay Almighty Father at kay Jesus Christ, inilalayo kayo kay Almighty Father at kay Jesus Christ, sino ngayon ang sinasamba ninyo? False gods. Lahat ng mga false gods na yon ay tactic or strategy ni Lucifer. Naintindihan ninyo? Hindi. Kahit iba-iba ang religion, kung hindi ninyo ina-acknowledge, sinasamba, wino-worship, minamahal si Almighty Father at saka si Jesus Christ, false gods ang sinasamba ninyo, kay Lucifer yan. Ngayon, kung ini-incorporate nyo si Jesus Christ, tsaka si Almighty Father sa religion ninyo, tapos may sinasamba pa kayo or tinatawag kayo ng mga tao na patay na or tao na mga santo, inilalayo rin kayo kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Dahil ang totoong may power and authority and dominion si Jesus Christ at saka si Almighty Father. Wala nang iba pa. Wala nang iba pang pangalan ng mga religious leaders na sinasabi ninyo, na tinatawag ninyo, sinasamba ninyo, hinihinga nyo ng tulong ng mga tao na namatay na hinihinga ninyo ng tulong. Inilalayo kayo kay Almighty Father. Niloloko kayo ng demons. Kahit pa sabihin niya, hindi, wala kaming false gods, wala kaming idols, wala kaming mga semento na sinasamba. Pero yung religious leader ninyo, tinatawag ninyo, mas naniniwala kayo sa religious leader ninyo kaysa sa Bible. Inilalayo kayo kay Almighty Father. Inilalayo kayo kay Jesus Christ. Dahil ang titignan natin ang Bible. Wala nang iba pa. Verse 27, tuloy natin, And he walked in the way of the house of Ahab, and did evil in the sight of the Lord, like the house of Ahab. For he was the son-in-law of the house of Ahab. Son-in-law siya. Ibig sabihin, related by marriage. Kamag-anak pa rin matatawag yon, ibig sabihin. Kahit hindi by blood, kamag-anak mo by law. So, pati yung kanilang paniniwala, sinakop mo na rin, i-practice mo ang pag-worship sa mga false gods, sa mga idols, sa semento, kahit gawa sa ginto. Sabi, hindi gawa sa ginto naman tong, hindi, venerate lang namin, hindi ino-honor. Bakit nyo kailangan i-honor ang isang kahoy, ang isang semento, ang isang bakal? Kahit gawa pa sa ginto yan, bakit nyo i-honor? Hindi pumapasok dyan ang Holy Spirit. Ang dahilan ninyo, hindi, picture kasi to Picture, di ba, yung example, picture ng tatay mo, picture ng nanay mo, nirespeto mo, di ba? Bakit? Dinadasalan mo ba yung nanay mo, tsaka yung tatay mo, picture ng nanay mo, tsaka tatay mo, dinadasalan mo?
Yun ang ginagawa niyong rason eh. No? Nagpapalusot pa kayo. Ha? Hindi kayo makakalusot kay Almighty Father. Nakikita ni Almighty Father ang hearts ninyo. Gumagawa kayo ng lusot. Dahil sa inyong mga tradition. Ngayon, yung mga tao naman, nabulag, na mga bingi, naniniwala din sa inyo. O sasabihin, hindi matagal na kasi itong paniniwala namin ito. Dito na ang kinagisnan namin. Ito na kami. O sige, yan na kayo. Yan na ang kinagisnan ninyo. At dyan na rin kayo mamamatay. Because that's pride. Andito na yung Bible. Mas matagal pa itong Bible kaysa sa religion ninyo. Ang nag-create ng mundo na to si Almighty Father. Tapos ang sasambahin ninyo, ang i-worship ninyo yung mga creatures. And they worship the creatures rather than the Creator. Nakalagay dito sa Bible. Kasama ang tao sa creature. Ha? Hindi ano naman to apostle naman to ni Jesus. Bakit? Masigit pa yung apostle ni Jesus kaysa kay Jesus. O sasabihin naman, hindi, si Jesus ito, a picture to ni Jesus. Bakit ka nag-sure na si Jesus yan? Walang picture si Jesus. Hindi mahaba ang buhok ni Jesus. Ang mahaba ang buhok, yung Nazarite. Jesus, he was from Nazareth. Hindi siya Nazarite. Kaya hindi mahaba ang buhok ni Jesus. Kasi nakalagay sa movie, no? Tsaka sa mga may series eh. No? Hindi ako nanonood ng series na 'yan. Yung kunyari, yun si Jesus sa series, mahaba ang buhok eh. Hindi naka-focus kay Jesus. Yung anong series yon tungkol kay Jesus, hindi naka-focus kay Jesus. Tapos anong itsura ng actor? Mukhang comedian. Hindi ganoon si Jesus. Verse 27. And he walked in the way of the house of Ahab, and did evil in the sight of the Lord, like the house of Ahab, for he was the son-in-law of the house of Ahab. Verse 28, now he went with Joram, the son of Ahab, to war against Hazael, king of Syria, at Ramoth Gilead. So, nung time na to, wala na si Ben-Hadad. Ang king na was Hazael, king of Syria. So, joint forces na naman ang Israel and Judah. Kasi nga, related by blood. Dahil ang granddaughter ni Omri, so anak ni Ahab, yung nanay ni Ahaziah. Si Atalia, asawa niya, sino nga? Si Jehoram. No? Kaya, wickedness din ang namamayani. Kung ano yung kinagisnan na paniniwala ng Israel na nagwa-worship sila ng ox na dalawa. Dinala sa Dan, yung isa sa Bethel. Ganun na rin ang ginagawa ng Judah. Gumaya ang Judah sa gawain ng Kingdom of Israel. Nakalagay ito sa Ezekiel chapter 23.
the two harlot sisters, Israel and Judah. No? Nakalagay naman dito, di ba? Yung older sister, si Samaria. So, ito yung Israel. Basahin natin, ano? Ohola played the harlot even though she was mine. Sabi ni Almighty Father. And she lusted for her lovers, the neighboring Assyrians, who were clothed in purple, captains and rulers, all of them desirable young men, horsemen riding on horses. Thus she committed her harlotry with them, all of them choice men of Assyria, and with all for whom she lusted. With all their idols, she defiled herself. She has never given up her harlotry brought from Egypt. So yung mga paniniwala up to now ng mga tao, worshiping idols, worshiping dead people, worshiping religious leaders, nakuha lahat yon sa Egypt. Up to now. Kaya nga, di ba si Easter? For in her youth, they had lain with her, pressed her virgin bosom, and poured out their immorality upon her. Therefore I have delivered her into the hand of her lovers, into the hand of the Assyrians, for whom she lusted. They uncovered her nakedness, took away her sons and daughters, and slew her with the sword. She became a byword among women, for they had executed judgment on her. Ito naman si Oholibah. Si Oholibah ang Judah or Jerusalem. Kaya nakalagay dito Jerusalem kasi yun yung capital. Yung Samaria, yun yung capital ng Israel dati. Kasi nga magkahiwalay yung Israel and Judah. Now, although her sister Oholibah saw this, she became more corrupt in her lust than she, and in her harlotry more corrupt than her sister's harlotry. She lusted for the neighboring Assyrians, captains and rulers clothed most gorgeously, horsemen riding on horses, all of them desirable young men. Then I saw that she was defiled. Both took the same way, pareho. Si Ohola at si Oholibah, pareho ang Israel at ang Judah. But she increased her harlotry. She looked at men portrayed on the wall, images of Chaldeans portrayed in vermilion, girded with belts around their waists, flowing turbans on their heads, all of them looking like captains in the manner of the Babylonians of Chaldea, the land of her nativity. As soon as her eyes saw them, she lusted for them and sent messengers to them in Chaldea. Then the Babylonians came to her into the bed of love. They defiled her with their immorality. So she was defiled by them and alienated herself from them. She revealed her harlotry and uncovered her nakedness. Then I alienated myself from her, as I had alienated myself from her sister. Sabi ni Almighty Father. Inalayo niya ang sarili niya sa Samaria at saka sa Jerusalem. Yet she multiplied her harlotry in calling to remembrance the days of her youth, when she had played the harlot in the land of Egypt. For she lusted for her paramours, or illicit lovers, whose flesh is like the flesh of donkeys, and whose issue is like the issue of horses. Masakit magsalita si Almighty Father. Diretso magsalita. Yung flesh like the flesh of donkeys. Yung issue is like the issue of horses. Thus you call to remembrance the lewdness of your youth, when the Egyptians pressed your bosom because of your youthful breasts. Diretso magsalita si Almighty Father. Wala siyang ginagamit ng mga politically correct words. Para hindi masaktan, gumamit tayo ng mga politically correct words, para hindi masaktan ng mga tao.
para hindi masaktan, hindi nasasaktan ng tao, kaya hindi nagbabago. Ano ang gagawin? Diretsong salita. Ha? Baka masaktan yung mga tao, hindi na umaten, hindi na magbigay. Bakit? Si Almighty Father, matagal na siya nasasaktan sa mga tao. Balik tayo dito, no? Sa 2 Kings chapter 8. Ulit natin verse 28. Now he went with Joram the son of Ahab to war against Hazael king of Syria at Ramoth Gilead, and the Syrians wounded Joram. And then King Joram went back to Jezreel to recover from the wounds. Nagkasugat si Joram. Nasugatan yung king of Israel. Nagpunta siya ngayon sa Jezreel, katabi ng Megiddo yung Jezreel. So itong Jezreel na binabanggit dito, dito yung bahay ni Naboth na ninakaw ni Ahab. So, kanila ng pag-aari yun, di ba? Dahil kinuha nila kay Naboth, pinatay si Naboth. So si Joram, doon siya sa Jezreel nagpunta to recover from the wounds which the Syrians had inflicted on him at Ramah or Ramoth Gilead. When he fought against Hazael king of Syria and Ahaziah the son of Jehoram king of Judah, went down to see Joram the son of Ahab in Jezreel because he was sick. Dumalaw si Ahaziah kay Joram. Bakit siya dumalaw? Uncle kasi niya eh. Kahit na kingdom of Israel, kingdom of Judah, related sila dahil nga uncle niya dahil yung nanay niya, kapatid ni Joram. Lolo si Ahab. Lahi ni Omri. Kaya nga Ohola and Oholiba, Ezekiel chapter 23, dahil pareho na sila ng ugali. Ang Jerusalem at ang Samaria, ang Israel at ang Judah, pareho na ng ugali. O ngayon, i-apply natin. Tayo ng mga Gentiles at yung mga Jew, pareho na ng ugali. Wickedness. Nakalagay dito, no, sa Ezekiel chapter 23, he lusted. Anong ibig sabihin nito? Na harlot. Ibinebenta natin ang sarili natin para lang magkaroon ng mga bagay dito sa mundo na wala namang kwenta. Paano ba binibenta? Binibenta mo yung sarili mo, binibenta yung prinsipyo, yung integrity, yung honesty, wala na. Yung pagmamahal kay Almighty Father, wala na. Pagmamahal sa kapwa-tao, wala na. Bakit? Ang gusto ng mga tao, anong hinahangad, anong nilalust ng mga lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Wealth, fame, and power. Yun ang gusto ng mga tao. Kaya kinalimutan si Almighty Father dahil nag-focus ang mga tao sa pera, sa kayamanan sa mundo na to, magkaroon ng power, at sumikat. Sa internet, ang daming ginagawa ng mga tao, babae at lalaki para sumikat. Dahil pag sumikat sila, yayaman sila. At pag yumaman sila, magkakaroon sila ng power. Yung iba naman ang ginagawa. Una muna, gusto nilang magkapera. Pag nagkapera sila, gusto naman nila sumikat. Pag nagsikat na sila, ano naman gusto nila? Power. Paikot-ikot lang doon. Power, fame, and wealth. Paikot-ikot doon ang gusto ng tao. Sa government, ganun ang nangyayari.
Dati simpleng citizen lang, naghangad, nanloko sa government, nagkapera, tapos nagka-power, tumatakbo sa government. Ano nang gusto mo yun? Sumikat. Ganon. Yung ibang mga babae, sasayaw ng malaswa, tapos magkakapera sila, magkaka-power sila ngayon. Sikat sila, power. Well, paikot-ikot doon. Napapalayo na kay Almighty Father. That's harlotry. Binibenta natin yung prinsipyo natin. Yung pagmamahal natin, binabaliwala natin. That's harlotry. Gusto natin puro naman kasinungalingan. That's harlotry. So yung kasalanan ng mga tao noon hanggang ngayon, ganun pa rin ginagawa ng mga tao. Hindi na natututo. Gustong maniwala sa kasinungalingan. Gustong mamuhay sa kasinungalingan. Para saan? Para sa wealth, para sa power, para sa fame. Ayaw ng mga tao ng totoo. At kung makakarinig sila ng totoo, tinatakban nila ang kanilang mga tenga. Gusto mamuhay ng kasinungalingan. Second Kings chapter 9. And Elijah the prophet called one of the sons of the prophets and said to him, "Get yourself ready, take this flask of oil in your hand, and go to Ramoth Gilead." So si Elisha, isa siyang prophet, tinawag niya ngayon ang isa sa mga sons of the prophets, ibig sabihin servants ng prophets, or itinuturing ng anak ng isang prophet. Kasi sons of prophets, hindi to hindi lang to by blood, na related by blood, hindi yon, no? Kundi itinuturing ng bilang isang anak. And said to him, "Get ready, or get yourself ready, take this flask of oil in your hand and go to Ramoth Gilead." Tinutusan ni Elisha. Bakit merong dalang flask of oil sa hand? Now when you arrive at that place, look there for Jehu, the son of Jehoshaphat, the son of Nimshi. Hindi ito si Jehoshaphat na king of, na dating na king of Israel. I mean king of Judah. Iba tong Jehoshaphat na to, na anak ni Jehoshaphat, si Jehu. Etong si Jehoshaphat, si Jehu, the son of Jehoshaphat, the son of Nimshi, nabanggit ito sa 1 Kings chapter 19 verse 15. Nung si Elijah ay hindi pa kinukuha ni Almighty Father. Then the Lord said to him, "Go, return on your way to the wilderness of Damascus, and when you arrive, anoint Hazael as king over Syria." So sino na ang king of Syria? Si Hazael. Pero wala na si Elijah, di ba? Pero ang kausap ni Almighty Father dito ay si Elijah. Verse 16, "Also, you shall anoint Jehu the son of Nimshi as king over Israel." So ulitin ko, si Elijah ang kausap ni Almighty Father dito. "And Elisha the son of Shaphat of Abel Meholah you shall anoint as prophet in your place." No? So hindi si Elijah ang nag-anoint kay Jehu. Sino? In time ni Elisha na. Time na to ni Elisha. At ang nag-anoint kay Jehu as king was one of the sons of the prophets. Hindi si Elisha mismo. Pero, kaya sinasabi ni Almighty Father na ganito, iisa kasi sila, no? Iisa parehong prophet. Okay? Parehong prophet. Kaya sinasabi ni Almighty Father to. Parehong prophet kasi. Si Elisha at yung inutusan ni Elisha, kapareho ni Elijah, prophet.
Now when you arrive at that place, look there for Jehu, the son of Jehoshaphat, the son of Nimshi, and go in and make him rise up from among his associates, and take him to an inner room. Then take the flask of oil and pour it on his head, and thus says the Lord, I have anointed you king over Israel. Then open the door and flee, and do not delay. Magbadali ka. Tawagin mo si Jehu. Meron siyang mga kasama. Isolohin mo si Jehu. Dalhin mo siya sa inner room. Dalhin mo yung flask ng oil. Lagyan mo siya ng oil sa ulo. I-anoint mo siya as king over Israel. Bakit? Si Joram, ano nangyari kay Joram? Meron siyang sakit, si Joram, nasa Jezreel, nagpapagaling dahil nasugatan siya. Nung kaaway niya, yung Syrians, di ba? Kaya ngayon, inutusan ni Almighty Father si Elisha, at si Elisha inutusan niya ang one of the sons of the prophets to anoint Jehu as king over Israel. Ibig sabihin, stop na yung pagiging king ni Joram. Iibahin na ang king. Hindi na anak, no? Iba na. Then take the flask of oil and pour it on his head, and says the Lord, I have anointed you king over Israel. Then open the door and flee, and do not delay. Magmadali ka pagkatapos mo siyang i-anoint. Alis ka na agad. Huwag kang stay doon. Ha? Punta ka doon. Solohin mo si Jehu, kausapin mo siya, anoint mo siya, and then alis ka na. No? Verse 4, so the young man, the servant of the prophet, went to Ramoth Gilead. And when he arrived, there were the captains of the army sitting, and he said, I have a message for you, commander. Jehu said, for which one of us? And he said, for you, commander. So commander of the army, no? Si Jehu. Nakikita niyo yung pattern sa Kingdom of Israel. Tinatanggal ni Almighty Father yung king na wicked. Sinong ipinapalit? Commander. Pero sa Kingdom of Judah, dire-diretso ang lineage ni David. Hindi na puputol. Pero sa Kingdom of Israel, tinatanggal ni Almighty Father. Pinuputol niya yung anak, magiging leader, pati yung anak. Pinuputol ni Almighty Father. Sino pumapalit? Yung commander. Gaya ni etong si King of Syria, sino pumalit? Si Hazael. Sino pumalit? Kay Ben-Hadad? Si Hazael. Tatanggal yung mga king. Pumapalit yung commander. So nakadating na sa Ramoth Gilead itong isa sa mga sons of the prophets. Young man, no? So sabi ng young man, servant ng prophet to, so apprentice siya, nagtitraining siya na maging prophet din kasi pwede siyang mag-anoint, no? Inutusan siya ni Elisha na ipinagutos ni Almighty Father. I have a message for you, commander. Sino sa amin? Sino sa amin? Marami kami dito na tao na may mga after ng commander, may mga captains. Paano? Sino sa amin? Sabi ni Jehu. And he said, for you, commander. Kayo po. And then he arose and went into the house. Tumayo si Jehu. Umasok sa loob ng bahay. And he poured the oil on his head and said to him, thus says the Lord God of Israel, I have anointed you king over the people of the Lord over Israel. So, mabilisan. Dito po tayo, mag-solo tayo, mag-uusap po tayo, tapos in-anoint na agad sa head. Kayo na po magiging king of Israel. And then umalis na. No? Verse 7, you shall strike down the house of Ahab your master, that I may avenge the blood of my servants the prophets, and the blood of all the servants of the Lord,
at the hand of Jezebel. Dahil nga sa wickedness of Ahab and Jezebel. For the whole house of Ahab had perished, and I will cut off from Ahab all the males in Israel, both bond and free. Gaya ng sabi ni Almighty Father, tatanggalin niya ang leadership ni Ahab, pati yung kanyang mga anak. Ginawa ni Almighty Father. Lahat ng mga sinasabi ni Almighty Father, ginagawa niya. So I will make the house of Ahab like the house of Jeroboam the son of Nebat, and like the house of Baasha the son of Ahijah. So itong si Jeroboam, di ba? Ano to? Commander din siya dati, di ba? Ni Solomon. Tapos si Baasha, di ba? Commander siya dati ni Jeroboam. So ang pumapalit, ang tinatanggal ni Almighty Father, yung mga tao, and then pinapalit niya yung mga commander, no? And like the house of Baasha, the son of Ahijah. Verse 10, the dogs shall eat Jezebel on the plot of ground at Jezreel. Kakainin ng aso, si Jezebel, sa isang maliit na parte ng lupa sa Jezreel. And there shall be none to bury her. Walang matitira para siya ay ilibing. Pag sinabing the dogs shall eat Jezebel, madumi na si Jezebel, aso pa ang kakain sa kanya. Ibig sabihin, walang kwenta. Dogs kasi, Bible, walang kwenta, madumi. No? Baka sabihin nyo, hindi, dog lover kami eh. Ito ang nakalagay sa Bible. Mahal nyo nga yung mga dogs nyo, pero hindi nyo naman mahal ang tao. Wala rin yon. Ang inuutos sa atin ni Almighty Father, mamahalin natin ang tao, hindi ang dogs. Nakikipag-away pa kayo. Hindi, aso namin to. Bibilhan namin to ng pagkain, pero yung mga tao, hindi nyo tinutulungan. Sa tingin ninyo, natutuwa si Almighty Father? Si Jesus Christ, natutuwa? Hindi. Mas minamahal niyo yung aso kaysa sa tao. Ano nakalagay ito ulit? The dogs shall eat Jezebel of the plot of ground at Jezreel. And there shall be none to bury her. Walang maglilibing sa kanya, walang matitirang ililibing sa kanya. Kakainin ng aso. Madumi yung aso, kakainin si Jezebel na madumi din. And he opened the door and fled. No, mabilisan, di ba? Wala pa tong mga 5 minutes, kausap ni yung son of the prophet, si Jehu. Mabilis lang to, no? Binasa nga natin, mabilis lang, di ba? Mas matagal pa yung travel time na ginugol para kausapin si Jehu compared sa nung time na yung son of the prophet na nandun nakausap si Jehu. So kung ikukwenta natin kung gaano katagal yung travel time, kalahating araw ba to? Pero nung kinausap, ano to, 10 minutes lang, no? Ang importante kasi ay ma-anoint as king si Jehu para mapalitan ang leadership dahil sa wickedness of the house of Ahab. So ano mangyayari sa house of Ahab? Magiging kagaya ng house of Jeroboam and house of Baasha. Yung house of Jeroboam, walang natira doon. Bakit walang natira sa house of Jeroboam? Sinira ng house of Baasha lahat. Ano nangyari sa house of Baasha? Wala rin natira, di ba? Verse 11. Then Jehu came out of the servants of his master, and one said to him, "Is all well? Why did the madman come to you? Or why did this
madman come to you? And he said to them, you know the man and his babble. Kita ninyo? Si Jehu, lumabas na siya. At nakipag-usap na siya sa mga servants, no? Kapareho niya. Ngayon, isa sa mga, kaya ano niya, yung ka-level niya na mga captain ba to, or soldiers, or warrior, anong sabi sa kanya? Okay ba? Is all well? Ano nangyari? Bakit ka kinausap? Why did this madman come to you? Bakit nagpunta itong madman na to sa iyo? Bakit sinabi na madman? Yung son of the prophet. Kasi ang tingin ng mga tao sa mga prophet, insane, crazy. Kaya noon pa man ang tingin na ng mga tao sa prophet, madman or crazy or insane. Kaya nung dumating si John the Baptist, weird din sa kanila si John the Baptist sa New Covenant. Pag servant ka ni Almighty Father, mga tao sa iyo nawiwirduhan. Ang sagot ni Jehu, and he said to them, you know the man and his babble. Alam mo yung lalaki, no? At saka kung yung kanyang mga salita. Wala yun, sabi ni Jehu. Hindi, wala yun. Alam mo naman, yung mga salita. Parang ganun ang sabi ni Jehu. Alam mo naman, madman, wala lang, kung ano lang sinabi. Verse 12, and they said, a lie. Tell us na, sinungaling ka. Sabihin mo na sa amin ng totoo. So he said, thus and thus he spoke to me, saying, thus says the Lord, I have anointed you king over Israel. Then each man hastened to take his garment and put it under him on the top of the steps. And they blew trumpets, saying, Jehu is king. So nung una dininay pa ni Jehu, hindi, wala, alam mo naman yung tao na yun, di ba? Sabi mo nga, madman, di ba? Sabi mo nga, di ba, insane or crazy? Or weird? Wala yun. Kung alam mo naman yung gustong sabihin lang. Kasi yung mga prophet, may mga sinasalita sila na hindi naman naiintindihan ng pangkaraniwang tao. Kaya sinabi, you know the man and his babble. Ngayon sabi ng mga kasama niya, nagsisinungaling ka, sabihin mo na sa amin, bakit nagpunta yung prophet dito? Bakit? Anong meron? Bakit solo lang ikaw kinausap? Bakit hindi sa amin sinabi? Alam namin may importante eh. So umamin na si Jehu. So he said, thus and thus he spoke to me, saying, thus says the Lord, I have anointed you king over Israel. Kasi ganito yun. Wala, ganda lang, simple lang. Kung ano na lang sinasabi niya sa akin. Tapos, sabi daw ni Almighty Father, pinapasabi ni Almighty Father, inanoint ako ng oil, I have anointed you king over Israel. Sabi ni Almighty Father. Kaya pinadala yung tao or son of the prophet or son of the prophets. Kaya yung mga tao ngayon, nagmadali sila, kinuha nila yung kanilang garment and put it under him on the top of the steps. So nag-rejoice yung mga tao. Nag-rejoice yung mga tao dahil anointed as king na si Jehu. Yung garment nila, ipinagpag nila, tapos dito ka dumaan, dito yung tela, dito ka, ito ang tatapakan mo, dahil ikaw ay isang king na. Jehu is king. Verse 14. So Jehu, the son of Jehoshaphat, the son of Nimshi, conspired against Joram. So nagplano na si Jehu. Lumakas na ang loob ni Jehu, anointed by the Almighty Father. So alam niya, kasama niya si Almighty Father, and he will be successful. Alam niya yon. He will be victorious. Alam niya yon. So gumawa na sila ng plano, no? So Jehu, the son of Jehoshaphat, the son of Nimshi, conspired against Joram. Na si Joram, nagpapagaling siya sa
Jezreel, no? Dahil nga nasugatan siya when he fought against the Syrians, against Hazael. Now Joram had been defending Ramoth Gilead, he and all Israel, against Hazael, king of Syria. But Joram had returned to Jezreel to recover from the wounds which the Syrians had inflicted on him when he fought with Hazael, king of Syria. So, ang kalaban ni Joram, sinugatan siya ni Hazael. Pero hindi siya namatay, sinugatan lang siya. Pero intention talaga, patayin siya, pero nabuhay siya. So, nagpapagaling siya sa Jezreel. Yung Jezreel katabi ng Megiddo. Verse 15, but King Joram or Jehoram had returned to Jezreel to recover from the wounds which the Syrians had inflicted on him when he fought with Hazael, king of Syria. And Jehu said, if you are so minded, let no one leave or escape from the city to go and tell it in Jezreel. So Jehu rode in a chariot and went to Jezreel, for Joram was laid up there, and Ahaziah, king of Judah, had come down to see Joram. King of Judah, si Ahaziah. Dadalawin niya si Joram kasi nga may sugat. Uncle niya, no? Si Joram. Kadugo niya na, si Joram. Kasi nga, yung lola niya or nanay niya ay kapatid ni Joram or Jehoram, si Athaliah. Verse 17, now a watchman stood on the tower of Jezreel, and he saw the company of Jehu as he came, and said, I see a company of men. And Joram said, get a horseman and send him to meet me, and let him say, is it peace? Yung tower kasi, ang isang citadel or isang fortress, alam niyo naman, di ba, na may naka-enclose yun, may enclosure yun. Matataas ang mga wall. Tapos meron yung pinto. So hindi agad-agad makakapasok yung mga tao. Tapos merong watch tower doon. I-check kung sino yung paparating. Nakikita nila. May paparating. May watch tower sila sa Jezreel. May watchman doon. Nakita nila may paparating. Nakasakay sa chariot. Kaya sabi ng king of Israel si Joram, kumuha ka ng horseman, i-meet mo sila at itanong mo, is it peace? Ibig sabihin, ano ba? Peace ba ang punta nyo kaya kayo nagpunta dito? Or gusto nyo ng gulo? Away ba to o gulo? Parang ganun ano? Ano ba ang gusto nyo? Gulo o away? Parang ganun. Or tahimik ba ang gusto ninyo? Verse 18. So the horseman went to meet him and said, thus says the king, is it peace? Sabi ng king, ni King Joram, bakit kayo nagpunta rito? Peace ba ang punta ninyo dito? And Jehu said, what have you to do with peace? Turn around and follow me. Anong alam mo sa peace? Anong alam mo sa kapayapaan? Sumama ka na sa amin, sundan mo kami. Sabi ni Jehu. So the watchman reported saying, the messenger went to them but is not coming back. Yung messenger na pinapunta natin, sumama na kay Jehu. Parang kumampi na kay Jehu, hindi bumabalik, sabi ng watchman. Verse 19, then he sent out a second horseman who came to them and said, thus says the king, is it peace? Meron na naman pangalawang horseman. Sumakay sa kabayo, ano, peace ba ang punta ninyo dito? Galing na naman sa fortress. Sa Jezreel. Kasi kaya nila tinatanong kung peace ba or war. Ibig sabihin, makikipag-away ba kayo or gusto niyo ng peace? Para pag sinabi ni Jehu na war ang punta namin dito, babalik na yung horseman, gusto ng war, kaya humanda na tayo. Eh since hindi bumabalik yung unang horseman,
Sumama na kay Jehu yung isang horseman. Ito yung pangalawang horseman. Is it peace? And Jehu answered, what have you to do with peace? Turn around and follow me. Anong alam mo sa peace? Ha? Sumama ka sa akin. Follow me. Turn around. Kumampi ka na sa amin. So the watchman reported saying, he went up to them and is not coming back. Nakita ko yung pangalawang horseman. Hindi na babalik. Sumama rin sa kanila. Gaya ng unang horseman. And the driving is like the driving of Jehu, the son of Nimshi, for he drives furiously. Yung nagdadrive ng chariot, kakaiba. Parang kung magpatakbo ng chariot or driver, kasi nakalagay ito driving, kung magpatakbo ng chariot, parang si Jehu, kasi kung si Jehu kung magpatakbo ng chariot, magulo eh. Furiously, no? Ganun. So, kaya nila nakilala na si Jehu kasi nga iba yung pagkaka-drive ng chariot. Or yung kahit na horse yung tumatakbo, iba pa rin yung takbo ng horse dahil nga depende sa driver or depende sa umahawak ng ano man tawag doon? Karitela. Depende sa umahawak ng tali kung paano mag-drive, kung paano mag-maneuver, no? Ng tali sa horse. Verse 21, then Joram said, make ready. And his chariot was made ready. Then Joram, king of Israel, and Hazael, king of Judah, went out, each in his own chariot. Napilitan si Joram. Humanda kayo. Hindi kasi bumabalik yung pinupunta nila na horseman to meet Jehu. Kasi kumampi na kay Jehu. Ngayon, ang nangyayari? Si Joram na napilitan na. Kahit na wounded siya, nagpapagaling siya, sumakay siya sa kanyang chariot. At saka si Ahaziah, king of Judah, went out. So, sabay silang lumabas. King of Israel and king of Judah. Magkamag-anak sila, uncle ni Ahaziah, si Joram. Each in his chariot. And they went out to meet Jehu. So, king na nakikipag-meet kay Jehu. And they met him on the property of Naboth the Jezreelite. Doon sila nagpang-abot sa lupa ni Naboth. Yung ginawang vegetable garden ni Ahab. Yung ninakaw na lupa ni Ahab kay Naboth. Di ba pinapatay ni Jezebel si Naboth? So doon sila nagpang-abot sa property ni Naboth. Si Joram, si Ahaziah, pati si Jehu. Now it happened when Joram saw Jehu that he said, is it peace, Jehu? Ano, peace ba ang pinapunta mo dito, Jehu? So he answered, sumagot si Jehu, what peace as long as the hard trees of your mother Jezebel and her witchcraft are so many? Anong peace? Anong kapayapaan ang sinasabi mo? Hanggang sa maraming mga kalokohan ng nanay mo, pati yung kanyang witchcraft, napakadami. Kaya anong peace ang pinagsasabi mo? Walang peace kung anong kalokohan ang ginagawa ng nanay mo na si Jezebel. Kadumihan ang ginagawa ng nanay mo. Verse 23, then Joram turned around and fled. So si Jezebel, apo na niya itong si Ahaziah. Kasi anak nga ni Jezebel, no? Yung napangasawa ng tatay ni Ahaziah. Si Athaliah or Athaliah. Then Joram turned around and fled and said to Ahaziah, treachery, Ahaziah, treachery, Ahaziah. Ahaziah, ano tayo? Binebetray tayo ni Jehu. Atras na tayo. Takbo na tayo, Ahaziah. Kasi nga, magkakampi sila, Israel and Judah. Kasi nga, kaya sila naging magkakampi, magkadugo sila, no? Related by blood. Verse 24, now Jehu drew his bow with full strength. Bow and arrow, no? Yung
Ganon, arrow. Arrow. Now Jehu drew his bow with full strength and shot Jehoram between his arms. Nakatalikod si Jehoram. Nasa chariot siya. Pinapatakbo niya yung kanyang chariot. Between his arms. Ano ba yung between his arms? And the arrow came out at his heart and he sank down in his chariot. So si Jehoram, nagpapagaling siya, pero ano nangyari sa kanya? Pinapatakbo niya yung kanyang chariot, tumatakbo siya, tumatakas siya, no? Dahil nga itong si Jehu. Pero anong ginawa ni Jehu? Meron siyang bow and arrow, hinila niya yung kanyang bow, tapos he shot Jehoram between his arms. Ano ba yung between ng arms? Ito, between ng arms. Di ba puso? And the arrow came out at his heart. Lumabas yung arrow sa puso ni Jehoram. And he sank down in his chariot. So right then and there sa kanyang chariot, he sank down. Hindi pa siya nakakabalik sa fortress sa Jezreel. Kasi tatakas siya, di ba? Then Jehu said to Bidkar, his captain, so nagkaroon ng captain si Jehu, si Bidkar, pick him up and throw him into the track of the field of Naboth the Jezreelite. For remember when you and I were riding together behind Ahab his father, that the Lord laid this burden upon him. Kunin mo si Jehoram. Itapon mo siya doon sa lupa ni Naboth. Sa ninakaw na lupa ni Ahab kay Naboth, kunin nyo, doon natin siya itapon. Di ba gusto niya yung lupa na yon? Di ba gusto niya yung lupa na yon? Kunin mo yung katawan niya, doon natapon. For remember when you and I were riding together. Natatandaan mo ba, Bidkar, nung tayo ay magkasama? Di ba nangunguna si Ahab sa atin? Tapos tayo nasa likod ni Ahab. Di ba father ni Jehoram si Ahab? The Lord had laid this burden upon him. So alam ni Jehu yung nangyari. Kasi kasama sila ni Ahab. Tsaka si Bidkar. Di ba tatandaan mo Bidkar? Oh. Merong witness. Surely I saw yesterday the blood of Naboth and the blood of his sons, says the Lord. And I will repay you in this plot, says the Lord. Now therefore take and throw him on the plot of ground according to the word of the Lord. Di ba natandaan mo? Sabi ni Almighty Father, na yung dugo ni Naboth at saka yung dugo ng kanyang mga anak, the Lord will avenge. I will repay you in this plot. Sabi ni Almighty Father. Di ba sabi? Kaya ngayon, kunin mo yung katawan ni Jehoram, lagay natin dun sa lupa na ninakaw kay Naboth. According to the word of the Lord. So itong si Jehu, ginawa niya, nabigyan ng justice yung pagkamatay ni Naboth. Binigyan ni Almighty Father ng justice si Naboth. Through Jehu. Si Almighty Father, nagbibigay siya ng justice. Hindi man ngayon. Time will come. He will avenge us. Because He loves us so much. Yung salita ni Almighty Father, hindi magbabago yon. Kung ano yung sinabi ni Almighty Father, gagawin ni Almighty Father. He's faithful. And faithful to us. Faithful siya sa kanyang salita. He's faithful to Himself. And He's faithful to us. He will never change. That is our Father, our Creator. Kaya kahit na matagal, yung ibang mga tao natatagalan sa paghihingi ng justice, huwag kayo mag-alala. Bibigyan tayo lahat ni Almighty Father ng justice. Hindi yun karma. No. Kasi pag sinabing karma, no?
ang gusto ng tao, yung tao mismo ang magdusa, no? Tayo, hindi ganon. Bilang Christians, ibibigay natin kay Almighty Father, at pag nasasaktan yung mga tao, hindi tayo masaya. Natutuwa tayo dahil si Almighty Father is faithful to us. Doon tayo natutuwa. Hindi tayo natutuwa na masaktan yung kapwa-tao natin. Dahil lahat ibibigay natin kay Almighty Father. Because He's faithful. And He loves us so much. Thank you, and God loves us all.